Gusto lang i-share ngayon yung tatlong bagay na pinagkakawalan ko, no? Bali, kwentong editing, kwentong brewing, saka kwentong biking. Ngayon, itong pagbabike ko naman ay parang hobby na habit. Simula kasi elementary, nagbabike na rin naman ako. Pero nitong quarantine lang talaga ako parang yung nahilig talagang kunyari, manood ng mga bike related videos. Especially dun sa mga paano magpalit ng parts, anong kailangan palitan, paano alamin kung ano yung kailangan palitan at ipalit. Kasi kung ayaw ko pag-film sa labas, ang ingay. Kasi since nabili ko to around 2019 siguro, basta ano kami nun, senior high school ko lang kami nun eh. And then hanggang ngayon mag-quarantine, wala pa talaga ako napapalitan dito. Naluma na rin talaga to. Hindi ko naman talaga balak ng palitan ng mga high-end parts tong bike na to. Yung mga kailangan lang palitan pagka nasira na, ayun, hindi na lang ipapalitan. Kahit puro budget meal lang yung mga pinapalit dito, ay mahalaga naman, nakapadyak tayo. Saka dahil nga medyo nahigpit pa ngayon, dahil quarantine pa din, at marami pa rin talagang hindi inaasang pangyayari. Bumili ako ng bike trainer para dito na lang ako muna sa bahay. Saka na lang ulit, looking forward sa next ride. Edi hanggang wala pa, edi at least nakakapadyak pa rin kahit ganito lang. Yung tipong kahit naulan, nakaka-bike pa rin naman. Nice din. So, 5:03 ngayon ng umaga. Kailangan ko kape. Medyo minako ng boss ko. Tulog pa kasi. So dito sa coffee brewing, din to, syempre. Hobby na habit din. Araw-araw na tayo uminom ng kape, di ba? Pero yung nagsimula lang din akong manood ng mga coffee related videos. Itong quarantine lang din. Ayun, saka nung binili ko tong French press, quarantine lang din. Puro din kasi ako instant coffee nga nun. Ngayon, ito naman, purong kape na. Nice din. Sabi ko na rin naman yung mga putyo-putyo ko dito sa kape sa mga previous videos ko. So, panoodin nyo na lang din. So, ano nga bang mga goals ko pagdating dito sa coffee brewing? Siguro, nice. Ayun nga, mapalawak pa yung knowledge ko about dito sa coffee brewing. Interesting din kasi nga aralin. Minsan, mas interesting pang aralin to kasi sa mga lectures natin. Saka, wala lang. Para lang mas marami pang alam. Diba? Maganda din, marami kang alam. Tapos, makakolekta ng mga brewing equipment. Ang problema, puro mahal. Ang mahal nila. Lalo na yung, tawag dito, espresso, lalo na yung espresso machine. Yun nga yung pinakamahal siguro. Pero yun nga, ito pa lang naman yung meron tayo. Pour over coffee. Saka itong sa French press. Pero yun, soon. Sana makakolekta pa tayo ng iba pang mga brewing equipment like Hario V60, Aeropress, saka yung iba pang pwede nating magamit pang brew ng kape. Tapos makatikim ng iba't ibang uri ng kape galing sa iba't ibang lugar din. Maganda nga sana makainom tayo dun sa lugar na yun mismo eh. Sana. One of the goals. Pero mas gusto ko talaga muna na uminom ng mga local coffee natin. Support na rin sa mga local coffee farmers natin, no? Konti lang ako maglagay ng asukal pag nagkakape.
Ayoko nung masyadong matamis. Pero ayoko din ng sobrang pait naman. Mas prefer ko yung bittersweet taste. So ano pa ba? Hindi ko alam po nung nakakwento dito sa coffee brewing eh. Puro nakwento ko na rin naman sa mga ibang video. Ayun, siguro pala. Isa pa din talaga sa goal ko kung papala rin ay magkaroon ng sariling coffee shop. Wala lang. Gusto ko lang bakit. Kung pwede nga sana. Coffee shop sa mga mountain tops. Basta sa more into nature. Para habang nainom ka ng kape, maganda yung tanawin. Ayun. Hindi ko na talaga alam kung anong kwento ko. Ay. Basta panood nyo lang yung ibang video. Basta, sa ngayon, let's drink coffee na lang muna. And cheers to all the goals that we have, our plans, etc. Basta huwag nyo kakalimutan magkape. So, sa editing naman tayo, no? Bale, na-inspired saka nagka-interest ako sa pag-edit sa videography dahil sa panonood ko kay Kong TV, lalo na kay Roger Arano. Sa foreign, kay Peter McKinnon ako wari ko. Siya yung pinakauna ko napanood. Pero nagsimula akong mag-aral sa manood ng mga videography and photography related videos ay nung senior high kami. Kasi siyempre kadalasan pagka lalo ng senior high tayo, mga puro pa-video. Tapos may mga movie projects din. Bale sa Filmora pa kami nag-edit nun. Tapos ang gamit namin na camera ay yung sa kaklase ko, DSLR. Saka yung itong gamit ko ngayon. Ngayon, itong DSLR na to, hindi talaga to akin. Kay ate talaga yan. Ay hindi rin naman nagagamit. Parang pinamana lang din sa akin. Tapos kalaunan, nakaipon naman, nakabili ng ibang filming equipment. Kagaya nung itong Benro tripod, yung nabili ko nitong quarantine. Itong yung Nuo, 50mm lens na gamit ko ngayon. Tapos ito nandito, yung kit lens. Ilang years na rin talaga tong camera na to eh. At buti nga, hindi pa nabigay. Then ang gamit ko pag edit ngayon ay ito, laptop ko na Acer Nitro 5. Then sa editing software ay ito din, Premiere Pro. Siyempre, wala tayong pera, illegal tayo. Ang gamit ko ay crack lang. Taas ang kamay ng mga crackers dyan. Sa photo editing naman is Photoshop. Pero hindi talaga ako artsy. Yun ang pinoproblema ko. Pero at least magkaroon man lang ng prior knowledge, di ba? So, grateful ako sa mga hobbies na to. Grateful ako na nag-invest ako ng time saka ng pagod dito sa mga ginagawa ko to. Kasi dahil doon, nagkaroon ako ng iba't ibang experiences. And nakatulong sa akin na napakalaki itong mga hobbies na to. Like, sa biking, it keeps me physically fit. Tapos syempre, nakakapunta tayo ng iba't ibang lugar man lang din. Kahit hindi naman yung kalayuan, pero at least nakaka-alis-alis tayo. Pero yun nga, ngayong quarantine, medyo pahirapan. Saka yung mga nakilala ko sa pagbabike, mga pare-parehong mga kapadyak, yun. Sa coffee brewing, natutunan kung paano mag-palpitate. Coffee brewing keeps me motivated. Saka nakakakalma lang din. Then lastly, dito sa videography, sa editing, ay yung mga experiences sa mga projects, sa mga events and photoshoots. Simpleng mga event lang din yun, mga experiences lang din yun. Pero mahalaga naman is yung na-accumulate natin na yun nga, experiences, saka yung memories. Saka syempre yung mga learnings na rin. Saka yung mga nakikilala kong tao dito sa field na to. Nakatulong na rin sa akin siya financially. Kasi yun nga, minsan kapag may nagpapa-edit, kasi yung dati sa mga event nga and photoshoot. Pero to conclude, kapag nag-commit ka sa mga hobbies na to, napakasakit din talaga sa bulsa eh. Sa biking, may upgrades ng bike parts, coffee brewing, yung brewing equipment, saka yung mga kape din. At dito sa videography ay yung mga filming equipment na napakamamahal din talaga eh. Pero worth it naman din. And yun nga, I'm grateful and always will be grateful sa mga hobbies na to at sa lahat ng matututunan ko pa. Looking forward tayo sa mga yan. And with that, I am leaving you with this quote: life is too short not to explore everything that you're interested in. So keep exploring, keep creating, and keep safe always, my dudes.